first one, yung isa pang malaki kasi nila sa police. Kasi nga, they are out by themselves through online. Tapos nireport na Pogo related sila. Kasi sabi nila, katulong, sinisira pa nila. Para nang lumalabas sa daan yung mga miyembro ng CPP, NPA at NDF. O anong nangyari sa intelligence operation? Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. Ay nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. At ito, pag-uusapan natin ngayon kasi, nako, confidential at intelligence funds nawawala. O yan yung katanungan natin ngayon mga kababayan. Bakit? Kasi meron tayong mga iilang mga katanungan or mga nakikitang sinyalis mga kababayan na kung saan napatanong tayo bakit, kung saan or anong pinagamitan ng confidential at intelligence funds dito sa ating executive branch ngayon mga kababayan. Ito, pag-usapan muna natin. Ito may relasyon ito dito sa panibagong nangyaring kidnap for ransom mga kababayan. Okay? So, ito, may balita tayo dito. Stay tuned kayo hanggang sa huli kasi pag-usapan natin ito. Bakit napatanong tayo na kung nasaan yung confidential at intelligence funds ng executive branch. Okay, so ito. By the way, paki-like and share ng videos natin mga kababayan and subscribe din po sa ating channel. Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe, umabot na po tayo ng 10,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat. And of course, palakpakan tayo dyan. Ito, umpisahan na natin. Maiksi lang ito mga kababayan. Ito, pakinggan natin. 2 days after the bodies of businessman Anson Ke and his driver were found dumped in Rodriguez, Rizal, the PNP is now looking at possible Pogo involvement in the kidnap slay case. News 5's Camille Samonte tells us more. Authorities say they now have leads on who could be behind the abduction and killing of steel magnate Anson Ke and his driver. The two went missing last March 29 as they left their office in Valenzuela. Their remains were found on April 9 in a barangay in Rodriguez, Rizal. More than these details, several angles are beginning to surface. May malaki kasing twist So hanggang doon lang po after the investigation. After we have completed the investigation and filed the cases, doon na po kami magsasalita what really transpired during the whole the process of negotiation and sa kidnapping itself. We have theories and we have suspects. Yung theory, syempre, why the crime was committed and by who. Yung dalawang tanong na yan, we are working on it already. The theories include possible links to Pogo deals that may have gone south. The news that was in the Manila Times is something we're considering seriously. And we have a lot of validation done. We're having a lot of validation done para we can make sure that all of this information is correct. Kasi syempre not all of it will be so accurate as to depict a true picture. Dapat talaga ma-validate natin lahat yan. But the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry says they have always been hands-off when it comes to the business of illegal offshore gaming. In the Federation, pag nasa Pogo sila, hindi namin pinapayagan pumasok sa amin. We're very strict. We don't want Pogo to be related to us. So we're also very particular with following the law. Kailangan yung mga member namin, law-abiding citizen. Okay, mga kababayan, pinapakita dito mga kababayan na initial findings patungkol doon sa nangyayaring kidnap for ransom and unfortunately humantong sa pagkamatay ng dalawa, yung businessman at saka yung driver niya. Ang initial findings nila, initial theory mga kababayan, ay related sa Pogo.
Okay? And nung nakaraang buwan mga kababayan, meron ding kinidnap. Meron ding nangyaring kidnap for ransom yung isang estudyante. Okay? At ang initial theory din nila ay Pogo related din. Okay? Tingnan nyo, ilang buwan, kahit sabihin natin, isang buwan pa lang yung nakaraan. Kahit isang buwan pa lang yung nakaraan. Until now, ang sinasabi nila ay Pogo related pa rin. Okay? Well, naintindihan natin kung hindi nila ibigay yung lahat ng details mga kababayan kasi nga under investigation. Pero kung titignan ninyo, marami na silang mga press conference na ginawa at nagbibigay sila ng mga hint kung sino yung iniimbestigahan nila. Hint na kung saan nagbibigay pahiwatig doon sa mga suspects na umalis at magtago. Ito, pakinggan muna natin kung anong masasabi dito ng mga representative ng Chinese community mga kababayan patungkol dito sa findings at mga ginagawang trabaho ng kapulisan natin DOJ at NBI mga kababayan. Ito, pakinggan. Maiksi lang ito mga kababayan. Then, stay tuned kayo hanggang sa huli kasi discuss po natin ito. Ito, pakinggan. Wala sa ngayon. Opo. Yung Ma'am Tessie, yung binabanggit na ito ay ang involved dito sa mga kidnapping na ito ay mga Chinese din. Sila rin yung mga dating involved sa Pogo at sila rin ang naghahabulan at nagkikidnapan. Well, ilinaw natin, itong si Mr. Anson Ke, he is a big-time steel magnate. Wala siyang Pogo business. That was the first thing I cleared with the family nung nakausap namin on the day of the kidnapping. Kasi sabi namin, it's a different way of dealing with the matter kung Pogo related. Sabi niya, no, he is not in any way involved in any Pogos. He is not in any way related to any Pogos mga kababayan ha. And yet, ang ini-insist dito ng DOJ, NBI at PNP o Pogo related mga kababayan. Ito, pakinggan mo na, patuloy mo na natin. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung report ng pulis na maaaring may connection sa Pogo. Yung mga kumidnap sa kanya, yung mga syndicates, yun ang mga may connection sa Pogo, for sure. Oo. Yung first two, may connection sa Pogo yon, Ma'am Tessie? Yung first one, yun isa pang malaki kasi nila sa police. Kasi nga, they are out in cell through online. Tapos nireport na Pogo related sila. Kasi sabi nila, katulong, sinisira pa nila. Kasi ang online business is based on trust. Tapos kami, nabiktima na nga kami, biniktima pa kami all over again na sinabi na Pogo kami. Yung mga sindikato, ang Pogo relation is yung Clark Pogo. Nawawala. Yan yung isang way back December, we alerted na the out of job Filipinos and Pinoys and Chinese na Pogo workers, ano ang gagawin? The Chinese Pogos who cannot go home. Ano gagawin dito? Sila sa China, ano ang gagawin? Parang we are caught flat-footed. Raid sila ng raid. Indiscriminate. Pati mga secretary, pati mga housekeeping staff, huhulihin nila during their raid. So, parang it has shown a lot of fear. Yung parking attendant sa isang building, nag-report sa building administrator, may dumating dito mga pulis, tinatanong, which unit ba dyan ang maraming Chinese para ma-raid namin?
Anong klaseng yan? You so fear to the whole business, residential condominium yan. Yeah. Opo. Tsaka doon sa Chinese community mismo. So parang ang tinatarget talaga mga Chinese, Ma'am Tessie. Yeah, siguro dahil yung iniisip nila yung capacity to pay. Oo. May pera. Pero yung second one, wala naman talagang capacity to pay yan. Yung wife ng victim, who is a teacher in a Chinese school, nangutang. Ang na-raise niya 200,000 lang. Nangutang pa siya to raise the few remaining pesos para mabayaran yung ransom. So ito naman, parang random abduction kasi araw-araw nandun. Meron po ba kayong nakikita na involvement ng mga men in uniform dito? Yung ang active siguro wala, pero marami yung mga wall na bodyguards and mga dati security officers ang mga POGO concerns. They're now out of job. So, kahanap, maaari, merong desperate kasi naging sila high-end living So, yun yung mga involvement. Kasi ang mga nag-abduct Filipino, yung nagtapon ng cadaver, I'm sure hindi yung kidnapper nagtapon yan. So, meron silang the same people. So, sabi sa talagang yung we need talaga to beef up yung mga intelligence. Yung tunay na intelligence, hindi yung mga fake na intelligence report. Mga build up of cases. Itong kaso ni Anson Ke is very similar to the one reported to me just recently. Yung Esperanza case na tinapon din in the same place sa Rodriguez Rizal. Ito naman, dealer ng high-end luxury cars, yung mga tawag na mga Lexus, mga Alphard. Pinatay din yan after payment of 3 Okay, stop muna natin dyan mga kababayan. Okay, para hindi na maging mahaba itong video natin. Ito. Okay, tanggalin muna natin dyan mga alisin muna. Ito mga kababayan, pag-usapan natin ng mabilisan. Kasi nga, ito, tinanong natin, yung title natin, yung confidential intelligence funds nawawala. Yan yung katanungan natin ngayon. Bakit? Kasi mga kababayan, kung napapansin ninyo, ang daming nangyayari, hindi magandang nangyayari dito sa ating bansa ngayon. Unang-una, kahit anong gawin nilang panloloko sa mga tao na bumababa yung crime rate ngayon, ang nakikita natin ay kabaliktaran. 'Di ba? Araw-araw may binabaril, may pinapatay, may mga biktima ng mga drug addicts, biktima ng drug addicts hindi yung mga drug addicts na naging biktima. Okay? Merong tinatapon at ngayon recently may or 2 days ago may itinapon na biktima ng kidnap for ransom. Okay? Ang daming nangyayari ngayon, yet wala tayong makuha-kuhang klarong impormasyon galing sa otoridad patungkol dito sa mga kaso na ito mga kababayan. At ito lang, recently, kasi last month may kidnap for ransom yung isang estudyante. Isang buwan na ang nakalipas, ngayon meron na naman. Unfortunately ito, humantong talaga, pinatay talaga. Kahit nagbayad na ng ransom. 'Di ba? And yet, anong nangyari 1 month after? Anong nangyari sa investigasyon 1 month after? At ngayon meron na naman pinapalabas dito ng mga otoridad, DOJ, NBI, PNP mga kababayan na itong mga kaso na ito ay POGO related. Imagine niyo mga kababayan, hindi lang ito first time O sa pagkakaalam natin, ngayong taon na ito, 2 na ang nangyari. Last year meron din po. O kahit sabihin natin last year, related talaga yun sa POGO. Tanggapin natin. Pero ngayon, kailan binan yung POGO? Last year, nagban na ng POGO. Okay? Nag-deport na ng mga Chinese. Kahit sabihin natin hindi pa tapos. Kahit sabihin natin hindi pa ubos. Kaya nga napatanong tayo, nasaan
Saan napunta yung confidential intelligence funds ng executive branch? Bakit until now, meron pang naiiwang mga sindikatong related sa Pogo? Kung talagang ito ay related sa Pogo. At bakit until now, hindi pa rin sigurado yung mga otoridad natin kung ito ba ay may related sa Pogo or hindi? Kasi ang ginagawang initial or pinakamadaling lusot or palusot na ginawa dito ng mga otoridad, mga kababayan, ay ang related na daw sa Pogo. So basically, lahat ng kidnapping ng mga Chinese, sinasabi nila na related sa Pogo. At ito na nga, binara na nga ni itong, ano pangalan nito? Nakalimutan ko tuloy, mga kababayan. Itong Chinese na si Teresita Ang Si, na yung biktima hindi related sa Pogo. Kasi sinasabi ng otoridad na baka daw na itong biktima at ang mga suspect ay hindi nag-agree or merong hindi pagkaunawaan doon sa initial agreement related sa Pogo. So, di ba, ang layo-layo ng theory, mga kababayan. Sabihin natin medyo malapit. Yet, bakit inilalabas ng ganitong klaseng theory kahit medyo malayo? Hindi agree doon sa nalalaman ng mga pamilya, mga kababayan. So anong nangyari ngayon? Saan ginamit yung confidential intelligence funds? Bakit walang klarong information o intel na nakukuha itong mga otoridad natin? Naubos na ba sa pagpabagsak ng mga Duterte? Doon ba ginamit? Again, pangalawa na ito sa nalalaman natin, ha? This year, pangalawa na to. Unfortunately, itong panghuli, dalawa pinatay. Pati driver nadali. Oh, yet bibigyan ka lang ng palusot na Pogo related. Almost 1 year ng ban ang Pogo. Until now, Pogo related pa rin yung inilalabas. Yun nga tanong natin, saan ginamit yung confidential intelligence funds ng DOJ? Kasi under ito na executive branch, mga kababayan. Sa pagkakaalam natin, noong 2024, 12 billion yung confidential funds ng executive. Ngayon, this year, 2025, I think 10 billion. At distributed yan ng iba't ibang ahensya, DOJ, NBI, PNP. Yet, ang rason nila ay Pogo related. Mag-comment kayo dyan, mga kababayan, kung anong sa tingin nyo dito. At again, hindi lang ito patungkol sa kidnapping, mga kababayan, ha? Hindi lang ito patungkol sa kidnapping. Pati sa mga drug-related incidents. Merong mga drug-related na huhuli pero walang malalaking isda. Kung meron, wala tayong nakikita. Comment kayo dyan kung meron bang malaking isda na nahuli. Patungkol dyan sa drug-related. Meron mga bypass operations, mga maliliit na meron. Wala talagang yung talagang drug lord talaga. Meron konting high value pero high value yung nakuha pero yung individual na nahuli hindi high value. At eto pa, lantara ng lumalabas sa daan yung mga miyembro ng CPP, NPA at NDF. Anong nangyari sa intelligence operations? Isa ito sa mga trabaho ng CIDG. Di ba? Under ng, I think, yung NTF-ELCAC, under ng executive din yan. Yet anong nangyari? Bakit
openly naglalakad na ito sa daan, didemonstrasyon na ito mga grupong to sa daan na alam naman natin na kalaban ito ng gobyerno. Anong nangyari? Saan ginamit yung confidential and intelligence funds ng executive branch? Mag-comment kayo dyan mga kababayan, kasi ako personally nakikita ko dito mga kababayan, mukhang merong ibang napuntahan yung confidential and intelligence funds ng executive branch at nare-risk and nalalagay sa panganib, Tagalogin na lang natin mga kababayan, nalalagay sa panganib itong operasyon ng mga otoridad ng NBI, DOJ at PNP mga kababayan. Akalain niyo 1 month na simula nung nag-kidnap na bata, and until now rason pa rin ay pogo related. Until now wala pa ring nakuhang suspect. Wala pa ring na-identify. Kung meron mang na-identify na suspect, nako, most likely nakatago na. Bakit? Kasi nung nag-press conference nung unang nangyari, adi isinabi, binulgar lahat. Nagbigay ng mga sinyalis or clue kung sino yung mga possible suspects. Adi alam ng mga suspect na sila yung tinutukoy. Edi mayroon silang pagkakataon na magtago. Di ba? Ganyan ka. Well, anyway, kayo na lang continue dyan mga kababayan. Again, ito nga ang nakikita natin mga kababayan na kung saan, unfortunately, masakit mang sabihin, ang nakikita ko dito, isa sa mga pinagamitan ng confidential at intelligence funds ng executive mga kababayan ay yung pagpababagsak lang ng mga Duterte. Mag-comment kayo dyan kung anong masasabi nyo dito. Yan, unfortunately, yan yung nakikita ko mga kababayan. Opinion ko yan ha. Of course, I might be wrong kay wala naman talaga ako ebidensya. Pero, dahil sa mga nakikita nating mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa mga kababayan, hindi natin maiwasan na makapag-isip ng ganito. Kasi nakafocus lang ang executive dito sa pagpabagsak kay Vice President Sara Duterte at kay PRRD mga kababayan. Mag-comment kayo dyan kung anong sa tingin nyo dito. Okay? So, again, tanong natin, yung confidential funds at intelligence funds, nawawala nga ba? Saan ginamit itong malaking funds na ito ng executive branch? Okay? So, kung meron kayo na comment kayo dyan mga kababayan. So, dito na lang po muna tayo. Paki-like and share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.